Alright mga brothers, here it is, the Falcon 180i. Sa wakas, matetest ride na rin natin dito sa ginawang event nitong Mitsukoshi. Ito nga yung content mo to, part 2, no? Excited ako masakin ito mga brothers, since nag-trending ito sa ating YouTube channel at Facebook page nung nagkaroon tayo ng isang walk around review. So mga brothers, wag na natin patagalin, let's go sa go! Alright mga brad, eto po tayo. Okay, meron tayo rito standard na digital meter mga brothers. Yan, tutok ang araw. So tingnan nyo kung gaano kakita. Ayan o. So mga alas 4 ng hapon ngayon. Ayusin na natin yung side mirror. So eto mga brothers eto, hindi ito scripted. On the spot tayo magte-test ride. Susubukan na talaga natin. So on the spot to kung ano yung mararamdaman natin dito, sasabihin na natin kaagad. Alright. So mas gusto ko ngayon yung venue, mas malapad, mas malawak. So makakapag-ikot talaga tayo rito ng maganda-ganda kumpara sa part 1 na nangyari ng Content Moto part 1. Maliit yung venue doon, pero ngayon mas pinag-improve ng marketing ng Mitsukoshi. Once again, maraming salamat. Alright, so first impression natin dito, so pag-usapan natin yung riding ergonomics ng motorsiklo mga brothers, no? For the reference mga brad, meron lang po akong height na 5'4", may reach ako sa braso na 20 inches. At yeah, saktong-sakto ko dito mga brothers sa ating ginagawang bike fitting. Pero pwede ata rito magano, ayan diba? Mamaya yan, pag na-check na natin siya. Okay. Malambot yung upuan. I can tell na parang nagiging shock absorber din siya habang bumabaybay tayo dito sa ganitong klaseng daanan mga brother. Ayan Tapos ang ating manibela, medyo hindi lang siya parang pa-curve, no? Tama lang, sakto naman sa haba ng aking braso. Ngayon kung biting kayo dyan, pwede nyo palagyan to ng riser para mas tumaas pa. Maganda yung side mirror natin dito, kitang kita natin yung ating mga gilid, standard po yan. At sarap! Acceleration mga brother, ang una ko napapansin sa kanya, ang lakas niya. Despite sa kanyang body weight mga brothers, ang lakas ng makina nito. Itong makina niya, iba yung bigay I guess sa mga na-test ride ko na malalakas na adventure scooter, isa na yung Venture 180 at isa na itong Falcon 180. Parang halos same sila ng binibigay na lakas. Nandun yung power nila sa pagiging overwhelmed, no? Ayan talaga magugulat ka sa power. Ang lakas binibigay niya. Kaya naman kung ikaw meron ka ritong gustong i-cut, no? O gusto mo mag-overtake, siguradong napaka-easy lang dito sa motor na ito mga brother. Ang sarap gagamitin. Diyos ko! So arangkada, gustong gusto ko dito. Kung talaga naghanap ka na isang performance adventure scooter, consider nyo tong Falcon 180i ng Euro Motor. Okay? Yun, sarap grabe. Ibang iba to. Tapos ang kanyang mobility mga brothers, pag tumatakbo na tayo ng around 40 to 50, nagko-cruising tayo ngayon hanggang 60 kilometers per hour, ang gaan niya na. Hindi ko na feel na nagmamaneho ako ng isang 150cc na may kabigatan na adventure na scooter, no? At ang kanyang handling tayo na ito subukan natin pababa lang. Sana natin ayan di ba? Ayos tignan nyo naman kung gaano siya ka-agile mga brad. Gusto maliit na lang to. Yan natin, palitan ng paliit. Hay! Tsaka sarap niya sa kurbada. Ang ganda ng response ng gulong, which is good. Sinasagad ko, binabanking ko, wala namang sumasayad. Yeah, gusto ko siya mag-behave.
So comment nga kayo mga brothers on the wheels kung gusto nyo magkaroon tayo ng comparison review dito sa FKM Venture 180 at dito sa Euromotor Falcon 180i. Ayan, mag-comment kayo ng comparison. Ayan, okay? Para at least pagka marami nag-comment dyan, siguradong gagawa natin yan sa pagdating sa kanya specs and features and of course performance, dahil nasakyan na natin pareho ang scooter na ito. Okay? So pagdating sa kurbada, goods to. Slow speed, mabilis, nakita nyo naman, no? Isa pa, daan pa tayo rito. Oh, tingnan nyo kung gaano ka-agile, oh. Sarap, oh. Oh, di ba? Oh, panis. Oh, hindi ako namimrena mga brad, ha. Oh, tsaka dual channel ABS, not bad for the price. Agad natin. Oh, nagse-70, oh. Sarap laruin ito. At least dito, etong ganitong test ride venue, hindi ka na mabibitin, nakaarangkada mo eh. Tapos preno, oh, goods yung preno. Ganda mamreno nito mga brad. No, isa pa. Brakes, stop. Saka nararamdaman ko yung ABS sa likod, medyo sensitive, lumalaban na siya kagad, no? So isa pa. Ilan ba yung tinakbo natin? Patakboy muna natin ng around 30. Stop. Oh, pa. Litin natin. So patakbo tayo ng around 30. Brakes, stop. Oh, diba? Preno, 40. Stop. Oh, kaya yung ano niya, ilang segundo kaya siya. Then sabay nagawa natin siya ng around 50. Takbo tayo ng 50. Brake, stop. Ganda talaga ng preno, no? Ayos to. Hindi tayo maka 60 mga brad eh. Subukan natin kung makaka 60 tayo. Tingnan natin dito. Brake, stop. Well, ang gustong gusto ko yung ABS sa likod. Laban na laban. Ganap na ganap yung ABS sa likod nito mga brad. Ayos. Ganda ng performance nito, no? Mitsukoshi, baka naman pwede yung pairam sa akin to kahit mga 2 linggo. Ilo-long ride ko lang para magkaalamaan sa off-road to. Ang ganda ng performance niya. Ako kasi hindi ako masyado mahilig sa mga adventure scooter eh. Pero pag maganda yung performance, nakakawili sakyan. Tukod pa to. Itong windscreen natin dito, sarap, oh. Woohoo! Okay, pag-usapan natin ng suspension. Since wala ditong off-road at hindi natin pwedeng i-off-road, ayaw na marketing, no? I can tell ang ganda ng laro ng suspension nito, harap at likod, no? I don't know kung bakit, I don't know why, pero ang ganda ng sagutan ng kanyang bounce. Ayan, no? Tingnan nyo naman, ganda ng performance ng suspension nito. Ako kasi magang ako mga brad, 50 kg na nga lang ako ngayon. At pagka mostly mga nasasakyan ko motor, syempre hindi magbabounce na maganda yun dahil mag-aangang ako. Pero itong ganda maglaro ng suspension nya. Oh, tsaka yung upuan, bigyan ka pa ng magandang aftermarket na camel style na upuan. Solid. Woo! So mga brothers, eto na, nagkaroon na tayo ng initial impression ride. Mag-comment naman kayo ng yes, no, kung nagustuhan nyo po ang scooter na ito at kung nagustuhan nyo po yung ating vlog. Yung presyo, plug na lang natin para at least may idea kayo kung magkano nyo huhulugan, magkano kayo magda-down payment, at syempre yung cash price nya, no? So once again mga brothers, comment kayo ng yes kung nagustuhan nyo po, at mag-comment na rin kayo mga brad kung saan po kayo location dito sa Pilipinas o kung nasa abroad kayo. At huwag nyo pong kakalimutan i-like ang ating episode dyan sa Facebook at saka sa YouTube. Sa mga brad, maraming salamat, ride safe and cheers.